Magandang hapon, ito ang ating weather update ngayong Tuesday, October 7, 2025. Ngayong araw ay opisyal na naglabas ng pahayag ang DOST Pag-asa ng pagtatapos ng panahon or season ng habagat. Ibig sabihin ay tapos na yung ating rainy season. At sa kasalukuyan ay nandito na tayo sa transition period. Ibig sabihin, sa mga susunod na linggo ay inaasahan na natin na mag-onset na o papunta na tayo dun sa amihan season na kung saan ay mas malamig na hangin na yung ating mararanasan at mababawasan na yung mga pagulan na makaka-impluwensya sa Metro Manila at sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At dahil dito, ay magpapatuloy pa rin. At ito po yung northeasterly wind flow, ito yung hangin na senyales na nasa transition na tayo at malamig po yung hangin na nanggagaling dito, kaya mas malamig din yung temperatura na ating mararanasan, pero may dala rin ito ng mga kaulapan. Kaya asahan natin dito sa Camarines Norte at sa probinsya ng Quezon na magiging maulap ang ating kalangitan at mataas ang tsansa ng mga pagulan. Samantala, dito naman sa Ilocos Norte, sa Apayao at sa Cagayan Valley Region, kasama itong probinsya ng Aurora, ay makakaranas ng maulap na kalangitan at mga light rains. Associated po yan dito sa binanggit natin na wind system. Samantala, bukod po dito sa northeasterly wind flow ay nananatili yung convergence zone or yung pagsasalubong ng dalawang hangin dito sa Sulusi at dito rin sa Palawan. Ibig pong sabihin kapag nagsasalubong yung dalawang hangin ay nagkakaroon tayo ng movement ng air from surface na maraming moisture papunta sa upper part ng ating atmosphere. Ibig sabihin, ito yung tutulong para magkaroon tayo ng mga kaulapan na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Kaya po, dito sa Palawan, ganun din dito sa buong Visayas at sa buong Mindanao, ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. At tungkol naman doon sa minomonitor natin na cloud cluster noong mga nakaraang araw, dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kagabi ay tuluyan na ito na naging low pressure area. Pumasok na siya doon sa criteria natin para sabihin or i-declare na low pressure area na siya. At kaninang umaga, alas 8 ng umaga ay naging tuluyan na ito na naging isang ganap na bagyo, tropical depression. So yung nakikita natin na track nitong si tropical depression sa labas ng PAR ay mananatiling northwest. At yung tutukuyin niya na daan ay papunta dito kay Bagyong Halong. Si Bagyong Halong po yung binabanggit natin dito sa northeastern part outside ng PAR. And ngayon ay hindi na natin siya binibigyan ng detalyadong impormasyon kasi lumabas na siya dun sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. So, bukod po dito sa Philippine Area of Responsibility, meron pa tayong version yan na mas extended para mapaghandaan natin at meron tayong lead time kung posible ba na maka-apekto ito sa ating bansa or hindi. Pero dahil nasa labas na siya ng Tropical Cyclone Information Domain, ay hindi na natin ito binibigyan ng mas malalim pa na impormasyon. Pareho po sila na wala namang magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, pero may maliit na tsansa na itong tropical depression ay posibleng dumaan dito sa northeasternmost tip ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit na maliit yung tsansa na yan, ay kapag pumasok o kapag pumasok siya dito sa Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan natin ito ng local name na Kedan. At kung hindi man siya pumasok, ay mananatili siya dun sa northwestward movement niya hanggang siya malusaw na siya habang papalapit siya dito kay Bagyong Halong. Para sa ating forecast bukas, mananatili yung impluwensya ng northeasterly wind flow, kaya magiging maulap pa din at mataas yung tsansa ng mga pagulan dito sa Camarines Norte at dito sa probinsya ng Quezon. Sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maliwalas ang ating kalangitan, mababa yung tsansa ng mga pagulan. Pero posible pa rin naman yung mga localized thunderstorms. Dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay 26 to 31, sa Baguio naman ay 17 to 23, sa Tuguegarao ay 25 to 33, at sa Legazpi ay 24 to 32. Dito naman sa Palawan, sa buong Visayas at sa buong Mindanao ay magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pagulan. Pero yung amount ng mga pagulan na yan ay hindi naman natin nakikita na magdudulot ng mga malawakang pagbaha. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30, sa Zamboanga ay 25 to 32, sa Cebu ay 26 to 31, sa Tacloban naman ay 25 to 30, sa Cagayan de Oro ay 25 to 30, at sa Davao ay 25 to
32. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, pero pinag-iingat natin yung ating mga kababayan, lalo na dito sa timog o sa southern part ng ating bansa dahil posible pa rin na umabot ng 2.1 meters yung ating mga pag-alon. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Thursday hanggang sa weekends. So hanggang sa Saturday po ito, dito sa Metro Manila, dito rin sa Baguio City at dito rin sa Legazpi, mananatili na mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At ang posible lang na magpaulan sa atin dito ay yung mga localized thunderstorms. Ganun din naman dito sa Tacloban. Pero dito sa Cebu at sa Iloilo, mananatili dahil dun sa convergence zone o dun sa salubungan ng hangin na binanggit natin kanina, hanggang Thursday ay magiging maulap yung inaasahan natin dito sa Metro Cebu at sa Iloilo. Pero by Friday and Saturday ay manunumbalik na sa maliwalas na panahon at mababang tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Mindanao, particular na dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, yung maulap na nararanasan natin ngayon ay mas mababawasan pa. At yung tsansa ng mga pag-ulan ay mas mababawasan din. Pero again, posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Ilang bagyo pa po ba yung inaasahan natin bago matapos yung taon? So dito po sa ating forecast for number of tropical cyclone, 5 to 12 pa rin po na bagyo hanggang March 2026 po yan. Pero kung magfo-focus lang po tayo dito sa October hanggang December, ay 5 to 9 na bagyo na lang yung ating inaasahan. At dahil ngayong Oktubre ay pumasok na si Paulo, mas mababawasan pa po yan. Sa Oktubre ay 1 to 3 na bagyo na lang. At for the rest of the year hanggang December ay 4 to 8 na bagyo na lang yung ating inaasahan. Again, ito pong forecast na number natin ng mga bagyo ay based on historical records. Ibig sabihin, hindi po porket na nakaapat na tayo ngayong buwan ng Oktubre, let's say nakaapat na, ay hindi na pwedeng lumagpas. O kaya naman ay hindi pwedeng maging isa lang ngayong Oktubre. So, posible pa rin po na lumagpas or kumonte, pero mas mataas yung tsansa na within the range po yung ating mararanasan o yung mga bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po, yung usual tracks niya. So, during month of October, meron tayong 5 main tracks. So, historically, ganito po yung mga naging usual na dinadaanan ng bagyo. Si Paulo po ay parang ganitong linya. So, meron din po tayong ganyan at partly ay pinagbabasihan din po natin itong historical data natin para tulungan tayo sa pag-forecast. Pero hindi lang po yan yung pinagbabasihan natin. Marami pa po tayong basis at saka data na ginagamit. At ito pong mga ganitong impormasyon ay available po sa website ng Pag-asa. At ang ating araw ay lulubog mamayang 5:41 at muling sisikat bukas ng 5:46 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.